ordinaryong mamamayan ba, Linda, ay pwede lang magpunta dyan o dapat ba imbitado ka? Karen, sa bandang gitna ng plenary hall, yung pinapakita mo na kung saan naroon ang mga personalidad, ito yung tinatawag na VIP section. Siyempre, ito ay naka-reserve para sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga kapamilya, mga miyembro ng pamilya ng Cojuangco at Aquino, mga kapamilya ni Senator Aquino. Nakita natin ang kanyang kasintahan na si Valenzuela City Councilor Shalani Soledad. Nakita rin natin si COMELEC Chairman Jose Melo at Makati Mayor Alfredo Lim na isa sa mga kaalyado sa politika ni Senator Aquino. So, itong section na ito ay reserve. Ngayon, itong mga nandito sa gilid-gilid at sa second and third levels, nandito yung mga taga-suporta ng dalawang personalidad na ito, no? Sina Aquino at Binay. Ang masasabi natin dyan sa portion na yan, Karen, I think nag-organisa sila ng sariling grupo nila to represent each camp para nang sa gayon ay hindi naman maging magulo at hindi naman magkaroon ng siksikan. So siguro, prior to this, nagbuo na sila ng ilang tao na magiging pinakakinatawan ng kanilang... Alright, babalikan po natin si Linda Humilla. Maya-maya lamang siya po ay live sa Batasan. Henry. At partner, nasa Batasan Pambansa na rin ang mga kapatid ni President-elect Aquino at nasa kabilang linya ang ating kasamang si Jing Castañeda. Jing? Henry, narito nga tayo ngayon sa Batasan Pambansa. Kasalukuyan natin hinihintay ang pagdating ni President-elect Benigno Aquino III. Nauna nang nagpunta dito ang kanyang mga kapatid, sina Bolsie Aquino Cruz, sina Pinky Aquino Abellada at si Biel Aquino D. Hinihintay ngayon ang pagdating ni Chris Aquino Yap. Sa ngayon ay nandito sila sa loob ng plenary, sa loob ng Batasang Pambansa. At tulad ng alam nating lahat, sa loob lamang ng halos 2.5 dekada, isang Aquino o dalawang Aquino na ang namuno sa ating bansa. Una ay si dating Pangulong Cory Aquino at ngayon nga ang President-elect na si Benigno Aquino III. Katabi natin ngayon ang kanyang ate, ang nakatatanda niyang kapatid na si Bolsie Aquino. Ating alamin kung ano ang kanilang pakiramdam dahil nga sa kakaibang pangyayaring ito sa kasaysayan ng ating bansa na dalawang miyembro ng kanilang pamilya ang naging Pangulo ng Pilipinas. Magandang hapon po, Mrs. Bolsie Aquino Cruz. Ano po ang pakiramdam ninyo ngayon? Siyempre, Jing, masaya, pero may halo rin kaba kasi itong hinaharap ni Noynoy ay talagang mahirap na tungkulin. Pero una-una talagang salamat namin sa mga more than 15 million na bumoto para sa kanya ay talagang taus-puso. Hello? Yeah. Jing? Hello? Jing, go ahead, Jing. Jing, go ahead. Jing? Hello? Henry, medyo maingay dito, no? So, medyo hindi ka namin marinig masyado. Marahil ngayon ay gusto rin malaman ng ating mga kapamilya, ng mga nanonood sa ABS-CBN kung ano ang ginawa ng pamilya Aquino bago sila nagpunta dito. Nakabisita na po ba kayo sa puntod ng inyong mga magulang? Hindi pa kami nakapunta kasi yun ang talagang pinlano namin, pero dahil nga akala kasi namin isang time na either earlier or much later. Siguro pupunta na lang kami in the coming days kasi alanganin nga yung oras yan. Hindi man din namin alam kung anong oras matatapos, baka madilim na. Bolsie? Miss Bolsie? Henry, hindi namin kayo masyado marinig, no? So kung bibigyan ko nyo kami ng pagkakataon pa, marahil pwede pa tayo magtanong kay Bolsie. Alam mo, Henry at Karen, si Bolsie ang tumayong Executive Secretary noong panahon ng kanyang ina, na si dating Pangulong Cory, Personal Secretary noong panahon ng kanyang ina, na si dating Pangulong Cory. Ang tatanungin natin ngayon ay, palagay nyo ba mas mahirap ang haharapin ng inyong kapatid na si Noynoy bilang Pangulo kumpara doon sa panahon ng inyong ina? On the one hand, I feel mas prepared si Noynoy dahil hindi katulad ng mom na from housewife ay naging Pangulo. Si Noynoy naman nakapagsilbi na. He was in the lower house for 9 years, saka naka 3 years in just the Senate. Pero ang sinasabi naman ng mga iba na palagay nila mas mahihirapan si Noynoy ngayon kasi nung panahon na yon, iba rin talaga. Parang the people were really looking up to mom at saka parang ina nga siya ng bayan
at parang mas madali daw niyang nakausap ang Kongreso noon. Pero sana naman maayos din naman ang usapan ng Ninoy at saka ng legislative branch. Karen at Henry, narito rin na si Pinky Aquino Abellada, katabi ni Bolsi, at bibigyan natin siya ng simpleng tanong lang kasi kinakabahan daw siya dahil baka daw kontrobersyal ang ating mga itanong. Dumating na ngayon ng nobya ni President-elect Benigno Aquino III, si Shalani Soledad. Tatanungin lang naman natin kasi kauna-unahang Pangulo na bachelor, na binata, si Noynoy. So ano bang palagay ninyo, Pinky? Mukha bang mas makakatulong kung siya ay magkakaroon ng First Lady o ano bang inyong opinion? Hi, Henry. Ang Hi. hirap naman ang tanong sa akin yata ni Jing. Para sa akin siguro, sanay naman kami kasi nung ang nanay namin wala naman siyang first gentleman eh. So, si kapatid namin na walang first lady, siguro normal sa Aquino. sa dugo ng Aquino yon. Kaya siguro tulong-tulungan na lang kung may kailangan pero only pagtatanungin, doon lang kami tutulong. Ang ibig sabihin po ba magkakaroon ng aktibong papel yung magkakapatid sa administrasyon ni Noy? Is that something you've settled? Napag-usapan nyo na po ba kung magkakaroon kayo ng aktibong papel? Kung talagang part of the government, talagang wala yon. Kaming mga magkakapatid, nag-iisip na talaga kami ng ideas kasi nag-ikot kami sa buong country. Ang dami namin talagang nakilalang sobrang babait na Pilipino. Lalo na yung hindi masyado, yung naghihirap sila ngayon sa buhay. Yun ang iniisip namin, ano yung magagawa natin as private citizens para matulungan sila. Meron na kami mga ibang ideas, pero dapat mag-form na lang kami ng group, tulungan para makagawa kahit in a little way, makabalik kami sa mga tao, may maibalik sa kanila. So yun ang aming pinagkakaabalahan ngayon. Anong pwede natin gawin all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao? Henry at Karen, patuloy nga tayo nakaantabay dito at inaabangan natin ang pagdating ni President-elect Noynoy Aquino. Magbabalik tayo mamaya pagkatapos ng proklamasyon para hopefully ma-interview natin si Chris Aquino na hinihintay ngayon at iba pang mga kapatid nila on cam pag matapos na lamang ang itong proklamasyon. Henry, Karen? Okay, Yes, Jing, naririnig mo ba ako? Medyo malabo lang, no? Okay, So, siguro alright. konting lakas na lang. Okay, Jing, nahahagip ka ng camera ngayon. Kuwang-kuha kayo ng camera.